panahon ngayon, no? It's only by the grace of God and privilege. Amen. Okay, dito po tayo sa book of Genesis, chapter 5, and Hebrews 11, verse 5. Genesis 5. Genesis 5:22 to 24, and Hebrews 11:5. Genesis 5:22. Ito ang kailangan natin ngayon, no? Pag-usapan natin ang panampalataya ni Enoch. 5:20, beginning 21 hanggang 24. Ito lang po, maiksi lang po ang mga talata ni account ni Enoch. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 21, no? Kasama natin sa live stream ngayon, ito po ang babasahin natin. Beginning 21 hanggang 24. Ang sabi rito ng verse 21, and Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God. After he begat Methuselah, 300 years, begat the sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. In Hebrews chapter 11, verse 5, no? Dito na naman nabanggit ang pangalan ni Enoch, no? Nabanggit lang po ang pangalan ni Enoch, dalawang beses po. Dito po sa Hebrews 11 ay napasama siya sa tinatawag na heroes of faith. Heroes of faith in verse 5. Sabay natin basahin. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God has translated him. Before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God sa dakilang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Thank you for great privilege, O God. It's only privilege, it's only by the grace of God that we can worship Thee every Sunday, O God. Thank you, O God, na kami muli ay merong pagkataon na mananambahan sa inyo, O Diyos, sa inyong banal na presensya ngayong araw na ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, Ama sa langit, and ikaw ang aming sambahin at purihin, and ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang itaas namin sa oras na ito, Panginoon. Linisin maming puso, anumang bayad ng kasalanan. Patawad po, Panginoon. Gawin mo kaming malinis ng sidlan upang makadaloy ang inyong mga salita sa aming puso, sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon. Mahal Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan, yung inyong presensya sa aming kalagitnaan, at sa bawat tahanan, bawat makapakinig ng aming live stream, bawat maabot ng aming panambahan live streaming ngayon through virtual. Pagpalain mo, Panginoon, mga anak niyo na kasama po namin ngayong umaga sa aming pananambahan, O Diyos. Handa maming puso, Panginoon, handa makinig ng inyong mga salita, O Diyos. At patawad anumang pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon. And gamitin mo ang lingkod ngayong umaga, and sa aking sarili, wala akong magagawa, O Diyos. Wala akong ma-accomplish kung wala po kayo, walang iyong tulong, Mahal Espiritu. Pagkaluban mo yung lingkod ng kapangyarihan, kalakasan at wisdom, Panginoon. Lend your power and wisdom to your servant this morning. Whatever we accomplish today, I bring back all the glory and honor to Thy name, O God. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Napaganda ang awitin ng choir. Amen. Continue to the things which thou hast learned. Amen. Continue
Yan po ang awitin. Amen. Yan po ang awitin natin, kapatid. Hindi lang po yan basta awitin. Yan po ay King James Version, no? Ang mga awitin natin. Amen. Continue to the things which thou hast learned. Amen. That's what we need, no? Patuloy tayo na ang ating natutunan mula nang tayo ay naligtas, ay ipagpatuloy lang po natin yan. Continue the things which we have learned. Amen. Nating natutunan na. Amen. Hindi natin kailangan baguhin. Amen. Yan po ang mga tema natin ngayon. Puro tayo continue. Wala po tayong dahilan na mag-quit. Amen. Kaya continue. So yun ang ating mensahe. Continue to walk with God. Amen. Continue walking with God. No? Magpatuloy tayo sa ating mga lakad. Kasama natin ang Panginoon. Amen. No? Sabi ng 11 verse 6, for with God, ang sabi rito, without faith, it is impossible to please Him. Amen. Yan po ang kailangan natin. Amen. To walk with God this year 2022. Amen. Makita natin sa ating binasa. This is the heroes of faith na kasama dito. Sa Hebrews 11. Mga heroes of faith ito, mga kapatid. Pero pinili natin ngayon pag-aaralan si Enoch, ang kanyang buhay. Amen. Si Enoch. No? Isa siya sa heroes of faith. No? Kung siguro sa mga i-frame ang mga hero, kasama ito si Enoch. No? Kaya po mga kapatid, no? Makita natin sa ating binasa sa Genesis chapter 5, no? Si Enoch, sabi dito in verse 24, sa verse 22, Enoch walk with God. Amen. Yan po ang mensahe. Continue walking with God. Amen. Enoch continue walking with God for the rest of his life. Amen. No. Walk with God. After he begat Methuselah, bago pa ipinanganak si Methuselah, no, ay si Enoch ay lumalakad na kasama ang Panginoon. Amen. Napakaganda. No? That's what we need. Walking with God. Amen. Walking without God is a very dangerous decision. Lalakad ka sa taong ito na hindi mo kasama ang Panginoon. Napakadelikado ang buhay natin, kapatid. Tagilid ang buhay natin pag hindi natin kasama ang Diyos. Amen. Oo. Lugi tayo, mga kapatid, pag hindi mo kasama ang Diyos. Ikaw ang lugi. Hindi malulugi ang Diyos kung hindi mo siya kasama. Kung hindi natin isama ang Diyos sa ating buhay, walang mawawala sa Diyos. Tayo ang mawawala o magwawala kung wala ang Diyos kasama natin sa ating buhay. Amen? Very dangerous, kapatid. Tagilid ang ating buhay, tagilid ang ating pamilya, tagilid ang ating pinansyal na kalagayan kung hindi natin kasama ang Diyos. Kaya nga, yan po, Enoch walk with God. Napaganda, no? Alam mo ba sa Luke chapter 1 verse 37, nakalagay doon, for with God, nothing is impossible. Amen. Ang mga bagay na mga imposible sa darating na taong ito ay imposible yan kung hindi mo kasama ang Diyos. Pero kung kasama mo ang Diyos, walang imposible. Kaya nga sabi niya, for with God. Huwag nating ihiwalay ang Diyos sa ating buhay. Huwag nating ihiwalay ang Diyos sa ating pamilya. Huwag nating ihiwalay ang Diyos
sa ating finances. Huwag nating iwalay ang Diyos sa ating trabaho, sa ating business. Whatever aspect in our life, make our God is our partner. Amen. Maganda. Partner mo ang Diyos. Sa negosyo, partner mo ang Diyos. Hindi ka malulugi. Kasama mo ang Diyos eh. Amen. Hindi papayag ang Diyos na malugi. Amen. Sa pamilya, hindi papayag ang Diyos na kayo watak-watak. No. Broken family, hindi papayag ang Diyos. Kasama ang Diyos sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Amen. Hindi papayag ang Diyos diyan. Kaya nga, lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama lagi natin ang Diyos. Oo. Pag hindi natin kasama ang Diyos, wala tayong magagawa. Sabi niya, without God, ye can do nothing. Without Him, ye can do nothing. John 15 verse 5. Wala tayong ma-accomplish sa taong ito kung hindi natin kasama ang Diyos. Sino ba tayo na hindi natin isama ang Diyos? Amen. Kaya maganda, patuloy lang tayo isama ang Diyos sa ating buhay sa taong ito. Continue walking with God. That's our theme this year. This the year of continuing. Amen. Continuing. Imagine, Enoch live on earth, sabi ng Bible, in verse 23. And all the days of Enoch were 365 years. Amen? 365 years. Amen? And after that 365 years, in Hebrews 11 verse 5, Enoch was taken directly to heaven without seeing death. What a blessing. Amen. Without seeing death. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakaranas sa funeral. Hindi siya nakaranas ng cemetery, mga kapatid. Hindi siya nakaranas ng ilagay sa kabaong. Amen? Because Enoch walked with God. Amen? He was translated. Amen? Sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, and he was not, for God took him. Amen. Hindi siya nakaranas ng kamatayan because God took him. Amen. Kinuha siya ng Panginoon. Amen. Yan po. No? Kaya makita natin, Enoch is a picture of a rapture. Amen. Rapture. No? Enoch was a great example of a believer. Mga kapatid, rapture. Amen. We believe in rapture. Amen. Na ang anak ng Diyos ay salubungin doon sa alapaap, mga kapatid. No? Salubungin tayo, mga anak ng Diyos, mga kapatid. So we believe in pre-trib. Amen. Bago pa dumating ang tribulation, ay salubungin na ng Panginoon doon sa alapaap ang kanyang mga anak. Amen. Hindi niya na pairana sa mga kahirapan, kapigatian sa mundong ito. Amen. No? Kaya nga, bago pa dumating ang panahon ng kahirapan, ang mga anak ng Diyos ay kanyang salubungin doon sa alapaap. Amen? Kasi we believe in pre-trib because what the Bible says. Amen. No? Kasi marami ngayon ay mayroong mga katuruan na mid-trib na darating ang Panginoon sa kalagitnaan ng tribulation. Mayroon ding post-trib pagkatapos ng tribulation at saka darating ang Panginoon. No? Ang sabi ng Biblia, pre-trib, before the tribulation, the Lord will come. Amen. At ang manampalataya ay kanyang kukunin. Katulad ni Enoch. Amen. Pinakita na ng Panginoon kay Enoch kung paano i-rapture ang isang mananampalataya. The same thing ang gagawin ng Panginoon sa atin,
mga kapatid, na hindi na tayo makaranas ng kamatayan isang araw. Amen. What a blessing, mga kapatid. Oo. Kaya nga ang pangyayari sa mundong ito ay hindi pa yan ang tribulation. Amen. Oo. Bagamat may mga tribulation na nangyayari sa mundong ito, pero hindi pa yan ang tribulation. Kasi ang tribulation na darating, kapatid, na bago ang rapture, ang tawag diyan ay Great Tribulation. Great Tribulation, matinding kapigatian, kahirapan, kapatid. No? Kaya nga, bagamat tayo may naranasan na mga kapigatian sa ngayon, kahirapan, pero hindi pa yan, kapatid. Hindi pa ito ang Great Tribulation. Bago mangyari ang Great Tribulation, wala na po tayo, wala na ang mga anak ng Diyos dito sa sanlibutan. Amen. Tayo ay lilisan na. Amen. Bago mangyari ang Great Tribulation, wala na po tayong mga anak ng Diyos. Amen. Kaya salamat kung ikaw ay ligtas. Kung hindi ka pa ligtas, you need to be saved today. Amen. Kasi malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailangan makatiyak ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kung hindi mo tiyak ang langit, you need to be saved. You need to accept Jesus Christ as your personal Savior. Huwag mong tapusin ang service na ito na hindi mo tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kung mayroon man sa aming kasama ngayon sa live stream, wherever you are today, you need to be saved. You need to accept Christ as your personal Savior. Amen. Or else, maiwan ka sa Great Tribulation. Amen. Hindi ka kasama doon sa rapture ng Panginoon. Amen. Nakasama ka dito sa pagtatatak ng 666. Found in Revelation chapter 13. Saan ba yan? Chapter 13. You cannot buy or sell with the number of the beast, which is the number of the man, no? The number 666. Amen? Sa Revelation 13 yan. No? Kaya wala pa yung 666 sa panahong ito. Ang pangyayari ngayon, kapatid, that is only the prelude of His coming. Amen. No. The prelude of His coming. Inahanda ni Satanas. Oo. Ang mangyayari. Amen. We see these things happen today. Ito po ay kinikondisyon ni Antikristo ang mga tao na ima-mindset niya ang mga tao, kapatid, na darating ang panahon. Hindi na sila magugulat sa pagtatatak ng 666. Amen. Sanay na tayo. Sanay ng mga tao sa forehead. Amen. Kailangan ay 36. 36, 36. Ang iyong temperature. Kaya salamat, mayroon tayong yung temperature. Kaya salamat sa Panginoon. Mina-mindset na ni Satanas ang mga tao. Kaya mga kapatid, those are the signs of the times. Amen. Those are the signs of the times, mga kapatid, na ito po si Enoch ay larawan ng isang Kristiyano na kapatid na hindi na makakaranas ng kamatayan. Amen. Nandito na po ang mga signs. Amen. Hindi na natin kailangan saliksikin pa kung anong mga signs of the times, kapatid. The signs of the times is very visible today. Visible na, nakikita na ng dalawang mata natin, mga kapatid. Na yan na, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. The day of the Lord is at hand. Not only the day, it is the hour, the minutes of the Lord. He will come anytime. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? The coming of the Lord is very near, kapatid. Yan ang iniintay natin, kapatid. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 52, ito po ang iniintay lang natin, kapatid, na the last sign na lang. Ang sabi ng 15:52, in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Yan po. The last trump. For the trumpet shall sound,
Yan na lang ang hinihintay natin, kapatid. Nandyan na, visible na ang mga pangyayari sa mundong ito, at ito na lamang ang inihintay natin. Ang huling trumpita. Amen? Siguro hindi natin alam kung paanong trumpita. Darating ng Panginoon. Amen? And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yung katawan na ito na nagkakasakit, yung katawang ito na infected sa COVID-19, sa Omicron, ay papalitan na ng Diyos na hindi na kailanman ma-infected. Hindi na magkakasakit, lalo na hindi mamamatay, dahil ang katawang ito na nasisira, na arthritis, may sakit, karamdaman, na mamatay, may high blood, may cancer, palitan ng Diyos yan ng katawan na hindi na nasisira at hindi namamatay. Amen? Yan ang pag-asa natin, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 19, if in this life we have hope in Christ, you are most men miserable. Kung ang pag-asa natin dito ay dito lang sa sanlibutan, dito lang sa kayamanan, dito lang sa mga posisyon at material na mga bagay, ikaw na ang kawawa, ikaw na ang miserabling tao sa mundong ito, kasi hindi po ito ang tunay na pag-asa natin. Amen. Hindi po ang pag-asa natin. Hindi ito ang lupang ito. Hindi ito ay permanenteng lugar ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi ng awitin, this world is not my home, I'm just a passing through. Hindi ito ang ating tahanan. This is our not permanent place. Amen. God prepared a place, Panginoon. I go to prepare a place for you. As I go to prepare a place for you, I will come again and receive you, that where I am, there you may be also. In my Father's house are many mansions. Amen. Kaya huwag tayong mag-worry. Let not your heart be troubled. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. God prepared a place for us. Mansion in heaven. Not here, but there. That is our hope. Amen. Kaya hindi natin pwedeng asahan anumang klaseng bagay sa mundong ito. Wala tayong dapat maasahan. Don't focus on material things. Don't focus on riches. Don't focus on money or wealth. That is temporal. Amen. Focus our eyes on the things which is eternal. Amen. Hindi natin asahan ang mundong ito. Wala tayong mapapala sa mundong ito, kapatid. Ang mundo ay palala ng palala, mga kapatid. Kaya mga kapatid, salamat po tayo naligtas. Kaya nga, hindi na po tayo taga rito. Doon na tayo sa langit. Amen? Ang sabi ng Hebrews 11 verse 13. Hebrews 11 verse 13. Hindi tayo taga rito. Amen. These all died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Amen. Yung mga heroes of faith na matay, kapatid, na hindi sila nakaranas ng magandang buhay, kapatid. Marangyang buhay. Masayang buhay sa mundong ito. Pero mga kapatid, kaya nga sila ang nagsasabi, sinabi ng salita ng Diyos, hindi tayo taga rito. Tayo ay bisita lamang sa mundong ito. Tayo ay dadaan lamang sa mundong ito. Amen. Kung dadaan ka sa mundo, amen. Ay bakit ka gagawa ng mansyon na napakalaki? Na hindi naman tayong abutin ng 1,000 years na titira dyan sa mansyon na yan. Amen. Kahit simpleng bahay lang, tama na. Amen. Strangers lang tayo rito sa mundong ito. Amen.
We are strangers and pilgrims of this world, on this earth. Hindi tayo taga rito. We are not citizen in this earth. We are citizens in heaven. Ang sabi ng Philippians 3:20. Anong sabi ng Philippians 3:20? Our conversation is in heaven. Philippians 3:20. Oh. Tiyatin ko sa screen. No? For our conversation is in heaven. The word conversation, yung ating pamumuhay. Oh. Our lifestyle is in heaven. Oh. Dapat ang ugali natin ay tagalangit. Yan po ang conversation. Our life is in heaven. Our lifestyle, pag-uugali natin, taga-heaven. Taga-langit tayo, kapatid. Ang mga damit natin ay dapat taga-langit. Hindi tayo taga-sanlibutan. Hindi tayo taga-rito, mga kapatid. We are bound to heaven. We are citizens of heaven. Amen? Hindi po tayo taga rito. Ano sabi niya? Also we look. Naibasahin natin muna. Also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, kapatid? We are waiting. We are looking for the coming of the Lord Jesus Christ. Ang inihintay natin, mga kapatid, ay ang kanyang pagbabalik. Yan po ang nag-i-encourage sa atin. Kaya nga sabi niya sa verse 21. Basahin natin sa verse 21. Philippians 3:21. No. Who shall change our vile body? Anong vile body? Yung katawan na nasisira, nagkakasakit, nabubulok, namamatay, ay palitan ng Diyos ng katawan na katulad ng katawan ni Kristo. The glorious body. What a glorious body. To the working whereby He is able to subdue all things unto Himself. Amen? Glorified body. Walang sakit, wala nang kamatayan. Because our God is able. Amen? Our God is able. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabi dito, whereby He is able. Ang Diyos natin hindi disable. Able. Na ang Diyos natin ay hindi nanatili, nakapako sa cross. Amen. Ang Diyos natin ay wala na sa cross na nakapako, na katulad ng sinasamba ngayong araw sa Quiapo. Hindi po yan ang Diyos natin na nakahiga. Amen. Natutulog. Hindi nasasalita. May mata, hindi nakakita. May kamay na hindi gumagalaw. May paa, hindi nakalakad, kapatid. Pero ang Diyos natin, He is able even to subdue all things unto Himself. Yan ang Diyos natin, kapatid. No? Ano yan? He is able to subdue all things unto Himself. Ano ibig sabihin ng subdue? Our God is able to control all things. Kaya niya i-control ang buong mundo. Ang lahat ng bagay, kaya niya i-control, kapatid. Kaya niya i-control ang COVID. Kaya niya i-control ang Omicron. Because the Bible says, even to subdue all things unto Himself. Walang kapangyarihan higit sa ating Panginoon. Yan ang Diyos natin. Amen? Oo. Kaya that's why we have nothing to worry. Amen? We need to be ready of His coming. Amen? Dapat ang mga Kristiyano ay excited na. Kasi sa pangyayaring ito,
ay babalik ng Panginoon, mag-i-excite ka na. Amen. Bakit ka ba mag-worry sa mga balita? We need to be ready, nothing to be worried sa pangyayari ngayon. Don't be worried, don't be weary, don't be discouraged. Amen. God is in control. Amen. Malapit na ang pabalik ng Panginoon. Nawa ang ating pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Enoch. Enoch walked with God 365 years. He walked with God. Amen. And Enoch was translated that he should not see death and was not found because God translated him, and before his translation he had testimony. Bago po siya kinuha ng Panginoon, kapatid, mayroon siyang magandang patotoo. Ano ang kanyang patotoo? He walked with God all the days of his life. Amen? Kaya siya ang the longest longest life among the patriarchs, kapatid. Siya ang pinakamahaba. Bakit? He never died. He never experienced death. Amen. His life continues from earth to heaven. Amen. Kaya nga, hindi lang 365. Hanggang ngayon, si Enoch nagba-birthday sa langit. Yan ang tunay na birthday. Tuloy-tuloy, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Oo. Kung mayroon ka mang babatiin, happy birthday in heaven, si Enoch. Happy birthday, Enoch, in heaven. Amen? Kasi uso ngayon, happy birthday in heaven. Amen? Pero namatay na, tapos na ang kanyang araw dito sa mundo. Si Enoch, hindi pa tapos ang araw. Oo. Kaya maraming cake na sisindihan si Enoch sa langit. Amen. Because his testimony that he pleased God. He pleased by God by walking. Amen. By walking with God. All the days of his life, sabi ng Bible, Enoch walked with God all the days of his life, 365 years. Enoch walked with God. Amen. Kaya nga sabi niya in Hebrews 11 verse 5, Enoch walked by faith. Enoch was translated. Yan nandyan, mga kapatid. Oo. May magandang patotoo siya. Bakit? Siya ay lumakad na mayroong pananampalataya. Amen. Yan po ang kailangan natin. Point number 1 na. Amen. Point number 1. Paano tayo lumakad? Sa taong ito. Paano tayo continuous ang ating lakad? Sa taong ito. Sabi rito, by faith, Enoch. So, we need faith. Amen. We need faith. Ano ang faith? Faith is a substance of things hoped for. Amen. For the evidence of things not seen. Amen. Yan ang panampalataya, kapatid. Mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tayo ay sumampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Thomas, blessed is he, pinagpala ang mga hindi nakakita, pero sila ay sumampalataya. Yan po ang pananampalataya. Oo. Nakita natin ang mga bagay na hindi na wala pa. Amen? Because we believe by faith. Amen? Kaya nga without faith, it is impossible to please God. Ang sabi ng verse 6. Kaya mahalaga ang ating pananampalataya. So, anong gagawin natin para magpatuloy tayo sa taong ito? Walk by faith and not by sight.
Yan ang panampalataya, mga kapatid. Hindi mo titingnan. Manampalataya ka sa ating Diyos. Amen. In saan ba yan? In 2 Corinthians 5:7. Amen, nandyan po. Without faith, mahalaga ang ating pananampalataya. Hindi natin mabigyan ng kaluwartian ang Diyos kung wala tayong panampalataya. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians sa Church of Corinth, for we walk by faith and not by sight. Amen? Not by sight. Apostle Paul, willing to die by faith. Makita natin ang kasunod niyan, ang pinag-usapan niyan sa 2 Corinthians chapter 5 ay tungkol sa kamatayan, ang kasunod niyan. Amen? Makita natin sa verse 8, therefore we are always confident, knowing what is we are in the home of the body, and we are absent from the Lord. Sabi niya, verse 8, panatag si Pablo, kahit darating sa kanya ang kamatayan, absent from the body, but present with the Lord. Ibig sabihin, binanggit ni Paul yan, walk by faith and not by sight. He is willing to die. He is willing to serve God by faith, no matter what happened. Amen. Kasi sa panahon na ito, ni Apostle Paul, ay nandyan na ang persecution, ang tribulation na karanas na sa Pablo na katulad ng ating karanasan sa ngayon. The experience, Apostle Paul experienced tribulation sa kanyang buhay, matinding kahirapan. Kaya nga sabi niya, I rather to walk by faith and not by sight. Amen. Yan po. Katulad ni Enoch, he walked by faith. By faith. Like Apostle Paul, he walked by faith. Amen? Oh, yan ang kailangan natin ngayon. Sa pagtawid natin sa taong ito. Oh, this is the first month of the year. We need to walk by faith and not by sight. We need to step by faith. Amen. This year, imagine Enoch, he lived 365 years walking by faith. 365 years walking with God. Amen. Marami sa atin, 10 years lang sa simbahan, wala na. 10 years. Oh, nakaranas ng 7 years tribulation sa simbahan. Kahirapan. After 9 years, 10 years, wala na. Amen. Sa simbahan. Nag-quit na. Enoch, 365 years. Amen. 365 years. Amen. He lived by faith. Amen. Isipin mo, ang 365 years, i-times mo yan sa 365 days. Iwan ko lang kung kaya niyo kwentahin yan. Amen? 365 days sa years. Mahirap kwentahin. Amen? Dito na lang tayo sa 365 days. No, huwag nyo nang kwentahin yan. Baka masira ang calculator ng utak natin. Dito na lang tayo. 365 days na lang. No? Yun na, 1,000 na. Kaya natin lumakad ng 1,000 days. Ano ba ang sakto dyan, Brother Michael? 133,000 days. 133,000 days walking with God. Itong taon, 365 days lang. Amen. Sa 365 days, ilang Sunday ang 365 days?
Ang 1 year, ilan yan? I-divide mo sa Sunday. Equals 52 Sunday. Sunday morning, 52 Sunday morning. 52 Sunday evening equals 104. Ay, bakit hindi natin subukan yan? 365. Ay, ano pala? 104 services. Sunday morning, complete attendance. Sunday evening, complete attendance. Plus prayer meeting na 52. Ilan na yan? 156 services. Ben, isipin mo, makumpleto mo 156 services. Without absent, complete attendance, walking with God, not by sight. Bakit hindi natin subukan? Amen. Ang 365 days, attend service, 365 days, prayer meeting. Hindi pa nga, 52 lang eh. Amen. We need to walk by faith. 365 days reading the Word of God. If you can read the Word of God every day, you can complete within 365 days in one book. Amen. 2 chapters a day. Amen. 2 chapters a day. If you can read 4 chapters 2 times a year, mababasa mo. Amen. If you can read book of Proverbs every day, 1 month, you can read the book of Proverbs. Amen. What a blessing. Amen. Kaya mga kapatid, walk by faith ang kailangan natin ngayon. No? What a blessing to Christian to walk by faith this year, 2022. Amen? Alam mo, kung titingnan mo ang mundong ito, makinig ka lang sa balita, makinig ka lang sa mga social media, matatakot ka, kapatid. Maraming banta ang mundong ito. Marami kang marinig na masasamang balita na masasagap mo sa social media, sa mga balita, mga kapatid. Kung dyan ka makinig, naku po, madidiscourage ka. Manghihina ka. Mahina ang iyong immune system, kapatid. Maganda, makinig ka na lamang sa mga preaching ng salita ng Diyos na yan ang magpatibay sa atin. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. Kasi sa social media, malulumo ka sa balita. Amen. Thousands of thousands, positive. Saan na kinuha yan? Oo. Baka 2 years ago pa yan. Amen. Oo. Matatakot tayo, kapatid, kung makinig tayo sa mundong ito. O kung ano mangyayari sunod na pangyayari sa mga araw. Oo. Ang kailangan natin ngayon, walk by faith and not by sight. Huwag nating titingnan ang mundong ito, mga kapatid, ang mga pangyayari sa mundo. Doon tayo tumingin sa Diyos, mga kapatid, na makapangyarihan sa lahat. God is able. Amen. Kaya mga kapatid, no? Panampalataya lang kailangan natin. Because faith casteth away our fear. Ang magtanggal ng takot, agam-agam sa pangyayari sa mundong ito ay palitan yan ng ating mga takot, ng ating panampalataya sa ating tunay na Diyos. If faith is present, fear is absent. Amen? Kaya we have nothing to fear. We have nothing to worry. Amen? Because we are waiting for the blessed hope of our Savior, Jesus Christ. Amen? Sabi ng Philippians 3:21, no? God is able even to subdue all things unto Himself. Ang Diyos natin, makapangyarihan. God is able. Pag sinabing able, makapangyarihan. The God Almighty. God is able. Makapangyarihan pa yan sa bagong virus ngayon na tinatawag nilang Omicron. Amen. Oo. Kahit anong Omicron, sipon lang yan sa Diyos. Kasi ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. We have omnipotent God.
Oh, makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay. Omnipresent God, kasama natin ang Diyos sa panahong ito. Bakit ka matakot? He is omniscient God. Alam niya, ngayon, bukas, alam niya ang mga mangyayari, kapatid. Alam niya ang mangyayari sa mundong ito. He is in control. Amen? We have immutable God. Ang mundong ito, pahinain niya ang iyong immune system. Sa pamagitan ng stress, sa pamagitan ng mga discouragement. Amen? Pahinain niya ang immune system. Praise God. We have immutable God na siya ang magpalakas sa atin. Siya ang Diyos na mag-encourage sa atin. Walk with God, not by sight, for with God, nothing shall be impossible. Or impossible things, mga kapatid, kaya ng Diyos. Parang imposible, no? Na mawala ng pandemic. Pero sa Diyos, walang imposible. Ang kailangan lang ng manampalataya, magtiwala sa Diyos. Amen? Meron ka ng panampalataya, we need to increase our faith in God. Para hindi tayo matakot, palitan natin yan ng panampalataya sa Diyos. Ano ang sabi ng Revelation 1:17? Ang Revelation, the prophecy written in advance. Sinulat ng Diyos ni John, through John, ang mga mangyayari sa kasalukuyan. 1:17. Ang sabi niya, when I saw him, I fell his feet as dead, and he laid his hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Amen. Fear not. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Fear not, I am the first and the last. Yan ang Diyos natin, kapatid. Oh. He is the beginning and He is the ending of our life. He is the author and finisher ng ating buhay. Amen. Alam niya kung mabubuhay pa tayo. Amen. Bakit sabi ng Biblia, huwag kayong matakot anumang mangyari sa mundong ito. I am the Alpha and Omega. Amen. Alpha and Omega. Amen. Siya pa ang una. Bago pa dumating ang COVID, sa unam na siya. Amen. Kaya ang COVID, letter C na lang. Bakit? May Alpha na. Pag letter A pa yan, na virus, hindi na pwede. May Alpha na. Mas makakaya ng Alpha. Amen. I am Alpha. I am the first and the last. Sabi dito, di ba? I am the first and the last. Amen. In Revelation 1:8, I am Alpha and Omega. Yan. I am Alpha and Omega. Amen. Kita natin. Amen. May COVID. Sunod, Delta. Wala nang Echo. Foxtrot. Wala na. Dinretso na kagad nila. Letter O. Omicron. Amen. Omicron. Kung mayroon mang Omicron si Satanas, mayroon tayong Omega, mga Kristiyano. Amen. We have Alpha and Omega, the God Almighty, which is to come, the Almighty. Amen. Yan po, makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 2 verse 10, fear none of these things. 2 verse 10, fear none of these things. Nandito si Brother Fernan. Amen. Biblical pala pangalan ni Fernan. Fear none of these things. Huwag kang matakot sa mangyayari sa mundong ito. Mga kahirapan, which is suffer, thou suffer. Behold, the devil shall cast some of you in prison.
Yung iba sa atin, mga manampalataya, ay idadalhin ni Satanas sa kulungan, ikulong, subukan, kapatid, pahirapan, ye shall have tribulation. But be thou faithful unto death. Sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang sa kamatayan, I will give you the crown of life. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Ay bakit ka ma-discourage? Kailan tayo lumakad na mayroong panampalataya? Be faithful unto death. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa uli-ulihan ng ating hininga, even our last breath, the last drop of our life. Be faithful to God. Walk by faith and not by sight. Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but the power and of love and of sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, espiritu ng mga discouragement, ng mga espiritu ng mga worries. Kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng pag-ibig at maayos na pag-iisip. Amen. Biro mo yan, sound mind. Salamat. Amen. Kahit anong banta ng mundong ito. Amen. Hindi tayo natatakot. Bakit? We have a sound mind. Amen. Kaya huwag tayong matakot. Nang sabi rito ng verse 2 Timothy 1:7. Amen. 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power. We have power to overcome, amen, all problems and trials in this life. Be a sound mind. Amen. Be a sound mind. Verse 18 naman sa verse 8 na yan. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Amen. Of our Lord. Huwag tayong matakot, kapatid, na tayo ay lumakad na kasama ang Panginoon, na ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Oh. Don't intimidate of the things happened in this world. Huwag tayong ma-demoralize, huwag tayong ma-paralyze sa pangyayari sa mundong ito. Walk by faith and not by sight. Amen. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag nating tingnan ang mga nangyayari sa mundong ito. Oh, manghihina ka lang, kapatid. Madi-discourage ka, manghina ang inyong immune system. Huwag nating tingnan ang ating mga kalagayan ngayon, kapatid. Huwag nating tingnan ang mga pitaka natin, mga bankbook natin. Huwag nating tingnan, lalo kang manghina. Amen. Huwag mong tingnan ang mga karamdaman, ano masakit karamdaman sa katawan natin. Huwag nating tingnan. Tingnan natin ang Diyos. He is the powerful and healer of all sickness and diseases. Amen. No? Ipag-pray natin ang mga babayaran natin. Amen. No? Hindi ko sinabi na huwag mong tingnan ang mga due date. Maputulan ka. Tingnan mo at ipanalangin. We have God, Jehovah, Jireh, the God provider. Amen. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin. Kaya nga in Hebrews chapter 11 verse 2, He is the author and finisher of our faith. Amen. In Revelation chapter 1 verse 8, He is the Alpha and Omega ng ating buhay. Siya ang Alpha. Amen. Siya ang may hawak ng buhay natin. Mula tayo ipinanganak hanggang ngayon, hanggang kamatayan, siya ang may hawak ng ating buhay because He is the Alpha and Omega of our life. He is our God, even the last breath of our life. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, asa lang tayo sa Panginoon. Doon lang tayo tumingin sa ating Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our
faith. Amen? Don't be discouraged. Don't worry anything in this world. Looking unto Jesus. He is the author of everything. He is in control of everything. And He is the finisher. Siya ang magtapos. Anumang pandemic mangyari, tatapusin niya ng Diyos. Amen. Anong gawin natin? Walk by faith and not by sight. Titus 2:13. No, isang puntos na lang siguro ang aking makuha nito. No, Titus 2:13. Ito ang kailangan natin. Dapat maging excited tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Minsan, kinakabahan tayo as human being. Ano na kaya ang mangyayari pa sa sunod na pangyayari? Huwag natin abangan ang kasunod na pangyayari sa mundong ito. Ang abangan natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon, na doon dapat tayo nakatuon ang ating pag-asa. Ang sabi ng verse 13, Titus 2:13, looking for the blessed hope. Yan ang pinakamasayang inihintay natin. Yan ang pag-asa natin. The glorious appearing of the great God of our Savior, Jesus Christ. Amen. Yan po ang pinaka-hihintay natin. Ang glorious appearing, ang kaningningan ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Amen. That's why we need to walk by faith and not by sight. Amen. Yan. Looking for the blessed hope. Amen. Yeah, whatever stress you are today, ano man ang mga depressed sa buhay mo ngayon, whatever worries you have today, whatever problems you encounter, trials, tribulation in life today, look for the blessed hope, which is Jesus Christ. Kaya nga, walking by faith is very essential today in our Christian life. Yan po ang kailangan natin sa taong ito. Walk by faith and not by sight. So, isa lang ang puntos natin ngayon. Hindi natin abutin ng pangalawang puntos. Ang kailangan natin ngayon, increase our faith. Amen. Huwag nating tingnan ang mga bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, don't focus on the things of this world which is temporal. No. Focus our eyes on the things which is eternal. Focus our eyes on the Lord Jesus Christ. He is the Alpha and Omega. He is the author and finisher of our faith. Walk by faith and not by sight. That's what we need today para maging malusog ang ating immune system. Continue to walk by faith, not by sight, in Jesus Christ. We are waiting for the blessed hope of this coming. We must be ready. We must not be weary, not worry of everything in this world. Everything in this world, iiwan lang natin yan, kapatid. Ang mga bagay na eternal, yan po ang dadalhin natin. Kaya nga, nag-invest tayo, hindi rito. Nagbibigay tayo ng ating mga offering sa Panginoon. We are saving for eternity. Doon yan natin sinisaving. Kasi pag isaving mo sa bangko, isang araw, baka sarado na. No vaccine, no entry. Tapos ka. May pera ka doon. Doon mo na, sa langit. Doon natin yan. Isang araw, i-withdraw natin yan ang mga savings natin. Kapatid, na hindi na yan mawawala. Kailanman. Kaya mga kapatid, whatever you save for God in heaven, i-withdraw natin yan. Mas maraming
mas malaking interest ang babalik ng Panginoon. Sa bangko, walang interest. Binabawasan pa kung panay ka withdraw. Eh kung wala na, hindi ka na pumupunta sa bangko, madorman ang account mo, pagbalik mo, papel na lang sa'yo, wala na. Amen? Yeah, we're waiting for the blessed hope of the Lord Jesus Christ. He is coming. Be ready, be excited. Lahat ng mga excited in winning soul, excited in reading the Word of God, be excited in our services, kapatid. Kasi inihintay na lang natin ang pagtunog ng trompeta. Amen. Kaya salamat. Kung mayroon mang blessed na tao sa mundong ito, tayo na, mga Kristiyano. We are so blessed because we are waiting for the blessed hope of Jesus Christ. Tayo po mag-pray. I hope you learn something. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, God, for your great message this morning. What we need is to continue walking with God. Walk by faith and not by sight. Sige po, abang tinutugtog at panyaya, excited ka sa pagbalik ng Panginoon. Be ready. Handa na tayo, kapatid. Prepare your heart. Prepare your family. Prepare everything. Be ready because the Lord's coming is very soon. The Lord will come anytime. The sign of the times is very visible in our surrounding today. Ang pinakahintay na lamang natin ang pagtunog ng trompeta, ang pagbabalik ng Panginoon. For the twinkling of an eye, the incorruptible will change to incorruptible, and we shall all be changed. That's our blessed hope. Sige po, kung mayroon pang hindi iligtas sa atin, tanggapin mo si Jesus ngayong bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung mayroon ka bang loved ones na hindi pa naligtas, puntahan mo na, kapatid. Siran mo na ng salita ng Diyos para makasama natin dito sa blessed hope. He is the Alpha and Omega. He is the finisher. He is the author and finisher of our life, of our faith. Sige po, kausapin natin ang Diyos. If the Lord speak to you through this message, whatever aspect that the Lord touch your heart, whatever area in your life touch our God, sige po, kausapin natin ang ating Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. Make commitment, whatever. Sige po, be faithful to walk by faith 365 days walking with God. Kasama natin ang Panginoon for the rest of all days sa taong ito. Isama mo na ang Diyos. Isama mo na ang Diyos sa iyong pamilya. Isama mo na ang Diyos sa iyong negosyo. Isama mo na ang Diyos sa inyong finances, kapatid. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Sige po, kasapin natin ang Panginoon. Whatever areas in your life, God speak to you through His Word. Talk to Him. Kausapin natin ang Diyos. And make commitment to the Lord to be faithful in walking with God, not by sight, but by faith. Kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, mga panan sa lahat. Thank you, God, for your great message. Thank you for the power and wisdom that's bestowed upon the servant this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, so God. You know their heart, you know their trials, problems, whatever area in their lives, so God.
Continue to bless them, bless their commitment, Panginoon. You know their heart, you know their anumang situation, Panginoon. You know their situation today. Dalangin ko, Diyos, tulungan po mga anak ninyo. Bless them, O God. At pagsalamat po, Panginoon, sa ginawa niyo ngayong maga sa amin. And bless our brethren this morning, O God. Bless your word, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ito ay babalik ko, ang lahat ng papuri, pasalamat. Without you, I am nothing, O God. Sa inyo lang po ang papuri, pasalamat, all for the glory to your name, Jesus Christ, our Lord, our Savior. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sakto 12:00. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learned something today. Amen. I hope you have revival from heaven this morning. Amen. Isipin mo, kapatid, kung wala ang simbahan, amen, malulumo tayo, madingina tayo, madidiscourage tayo pag wala tayo sa simbahan. Amen. Kaya napakahirap na wala tayo sa kalooban ng Panginoon, wala pang salita. Amen. Kaya salamat. Ang pag-asa natin, walang iba, ang blessed hope ng ating Panginoon. I hope you are happy today. Amen. No, we must be revived. Amen. Huwag tayo matakot sa tangka ng mundong ito, kapatid. We have omnipotent, omniscience, omnipresent, immutable God. He never changes. Amen. Hindi siya nagbabago, ang Diyos natin, kapatid. Ang mundo nagbabago. Next week, iba na naman. Pero ang Diyos hindi nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Tawagin na po natin ating answer. Thus give, God love it, a cheerful giver. Maging masaya tayo sa pagbibigay. Amen. Tayo po yung mag-pray para po sa ating offering. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala na ay po natanggap mula sa inyong salita. At salamat din po Panginoon sa pribileng ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ang aming po mga tithes and offerings. Dalangin po namin Panginoon na itama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts at ang tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang salapi na malilikom magamit sa ikalalago po ng ministry at higit po sa lahat Panginoon, kayo po ang magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isang magbibigay at patuloy na kayo po ang magpo-provide at mag-iingat ng mga source of income, pangangailangan po ng bawat isa. At muli, humingi kami ng tawad sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless as you give.
Amen. Salamat po sa atin pong pananambahan. Tayo po ay umawit for our closing song. Awitin po natin Hymnal 159, Faith is the Victory. 159 on our hymnal books. Faith is the victory. Amen. On the first verse, all together sing. And count along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and press the path till ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in fields below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith, they like how will we swept on o'er every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the on the third. On every hand the foe we fight, drawn up into the rain. Let tents of peace be left behind, and onward to the prey. Salvation's helmet on its head, with truth all gird about. The earth shall tremble neither tread, and echo with a shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes. On the last verse, to him that overcomes the foe, white raiment shall be given. The angels he shall know, his name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Remain standing. Tayo po ay magwakas sa panalangin.